Tayong lahat manalangin minmahal. Upo dakilang Ama, Diyos na mga prin sa lahat, malapit ng Jesus, magandang daling araw sa iyo, malapit noon. Sa umagang ito, Diyos, ng dalangin na minamahal, ginagalang na Evangelista Pastor Willis Almeida. Narito kami patuloy, humingi ng patawaran, lahat ng mga pagkukulang, pagkamali, O Diyos, pagkasala na supuan bawat isa. Mabagas ay malapit noon. Sa oras na ito kayo nagpapasalamat sa unang bahagi, malagawa pinagpala mo, mapapuring awitin, buhay na patotoo, pag-awitan iba't ibang level ng choir, sa pagbibigay, lalo't higit sa banal na presensya na patuloy ipinadama sa amin, malapay noon. Narito kami sa pag-aaral ng salita. Sa ganang akin wala po akong magagawa. Ikaw po ang aking karunungan, kapangyarihan, malapay noon. Bigyan mo kayong bersikulong pag-aralan, turuan mo kami malapay noon. At pagpalaing lahat sa iyong pamagitan niyong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Sawayin mo itong balakid at lang sa iyong pag-aaral. Cast out hindrances in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung makabalik sa ating mga upuan, mga kapatid. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Willis Almeida, the entire prophet of our loving God, sa lahat ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga manugang at minamahal na mga apo, magandang madaling araw po. At sa pag-alaala sa buting aral at katuruan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat ng ating beloved workers, beloved preachers, sa inyong mga kapatid, sa ating manunugtog at sa mga awit natin, may namahal, sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba yung dagat man mga kapatid, isang magandang araw po o gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aralan dahil napakabilis ng ating oras, may namahal. Ang ating pamagat ngayon mga kapatid, The Picture of a Lost Sinner. Yan po ang ating pamagat. Ang larawan ng isang nawawalang makasalanan. Amen? Makasalanan na nga, nawawala pa. Amen? Talagang mawawala mga kapatid kasi makasalanan. Mga naman. Ano po yung larawan na nakikita natin dyan mga minamahal? Kung titingnan mo yung sarili mo sa salamin, mga kapatid, siyempre wala kang ibang makikita dyan kundi yung mukha mo. Amen? Mukha mo mga kapatid. Pero kung bulag ka, wala kang makikita. Amen? Kaya yun ang nawawala. Makasalanan, nawawala pa kasi bulag. So that is the picture of a lost sinner. If you are blind physically, kung buta ka talaga, bulag ka na physical mga kapatid ko. Pero natandaan yung ating isipin mga kapatid, kapag nanalamin ka, nakikita mo yung mukha mo, sa'yo ba yan? Ang katanungan dyan. Siyempre sabihin natin, sa akin, amen? Kasi mukha ko yung nakikita ko. Pero sabi ng Genesis 1:27, yan ay larawan ng Diyos. Amen? Larawan ng Diyos yan. Kahit magkaiba tayo ng ilong, mga kapatid. Kahit bulag ka man, mga minamahal, larawan pa rin ng Diyos yan. Kaya, ang gamot dyan, basahin natin yung 2 Corinthians, kindly sa ating Bible reader. 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 4. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang mga Korinto, kabanata 4, talata po ay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Larawan ng Diyos yung ating mga mukha, mga kapatid.
At ni isa, walang pag-aari ang demonyo diyan, mga minamahal. Amen? Mula sa katawan natin, sa ating isipan, at sa ating espiritu, sa ating hininga, ni isa walang pag-aari ang demonyo diyan. Anong sabi niya? Binulag lang ng demonyo ang kaisipan ng mga tao. Binulag niya. At anong kailangan dito, mga kapatid ko? Sabi diyan, isang ebanghelyo ng kaligtasan na siyang larawan ng Diyos. Bakit naging larawan ng Diyos ang gospel? Because the word of God is God. Amen? Sabi ng John chapter 1 verse 1. Ang salita ay Diyos. So ang larawan ay Diyos. At ang salita ay larawan na siyang Diyos. Amen? So hindi ka malito. Yun ang kailangan ng tao. So ngayon, kung bulag ka physically, doble yung paghihirap mo dahil ikaw yung tinatawag na the picture of a lost sinner. Makasalanan ka na, naligaw ka pa sa mundo. Wala kang makikita ni isang bagay. Kundi, guni-guni mo na lang, parang i-visualize mo na lang kung ano yung kulay ng mundo, kung ano yung itsura ng mama mo, papa mo, at kung sino yung iniibig mo. Totoo bang umiibig ka? Bulag ka nga, physically. Amen? Bulag ka, wala kang makikita. Paano ka iibig hindi mo nakikita? Sabi nga ng Biblia, maging sinungali ang tao kung iibig sa Diyos na hindi niya nakikita, ngunit sa kapatid niya na nakikita niya ay di niya iniibig. Ang isang bulag ay mahihirapan siyang umibig. Kasi wala siyang nakikita, kasi nawawala nga siya . Makasalanan pa siya, nawala pa siya sa mundo. Kasi parang patay ka na dyan, mga kapatid ko. Tunghayan natin ang kwento ni Bartimeo, mga kapatid ko, sa aklat ng Marcos, kabanata 10, ang talata ay 46 hanggang 52. Amen. Praise the Lord. From the book of Mark, chapter 10, verse 46 to verse 52. And they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried in more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith had made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanata 10, 46 hanggang 52. At nang sidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad, at nang lubang maraming mga tao. Ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon na kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus.
At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi ng lalaking bulag, "Rabuni, natanggapin ang aking paningin." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Amen. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Purihin ang malapay noon sa pagbabasa sa kanyang salita. Si Bartimeo, mga minmahal, isa beggar, isang pulubi. Ang kanyang buhay ay doon lang paikot-ikot sa isang gilid ng daanan na kung saan araw-araw ay namamalimos ang taong ito. Isa siyang mahirap na tao. Dala-dala niya yung kanyang mga damit. Doon na siya siguro natutulog. At isang araw, mga kapatid ko, nang dumaan ang mahal na Panginoong Kristo, hindi niya kilala ang mahal na Panginoon. Narinig lang niya na nagpapagaling. Siya ay nagsisigaw. Humingi ng saklolo sa ating mahal na Panginoon na siya ay pagalingin. Pero hindi siya pinansin ng mahal na Panginoon. Tuloy lang ang lakad ng mahal na Panginoon. At nang hindi siya tumigil sa kasisigaw, biglang binalikan siya ng mga apostoles at sinabihan na, "Huwag kang maingay dyan. May mahalagang lakad ang mahal na Panginoon. Hindi ka papansinin yan." Yun ang sabi ng mga apostoles, "Huwag kang magsisigaw, tumigil ka, Bartimeo." Siyempre, isang taong pulubi, mahirap, walang pumapansin sa ganyang uring kalagayan, mga kapatid. Amen? Pero pag may pera ka, madali kang mapansin ng tao. Pero pag wala kang pera, napakahirap mong daan-daanan ka lang ng kapwa mo, mga kapatid. Pero ang ganitong uri na tao, yun po ang nakakapansin sa biyaya ng Diyos. Amen? Napansin niya ang mahal na Panginoon. May dalang biyaya ang mahal na Panginoon. Ang lugar ng Jericho, yan ay lungga ng mga makasalanan tao, mga kapatid. Kaya nung dumaan ang mahal na Panginoon, ang unang nakapansin ay si Bartimeo. Sigaw siya ng sigaw. "Pagalingin mo ako." Ito ng mga apostoles, "Tumahimik ka dyan. Maingay ka. Nakakaistorbo ka sa aming lakad." Ngayon, mga kapatid ko, sa kanyang walang tigil na kasisigaw at siguro napansin ng mahal na Panginoon. Hindi naman siguro talagang napansin dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit hindi siya lumilingon, nalalaman niya kung ano yung nasa puso at isipan ng kanyang mga alagad. Kaya bigla siyang tumigil sa 49. Sabi niya, "Puntahan nga niyo si Bartimeo, papuntahin niyo rito sa akin." Di, walang nagawa yung mga apostoles, bumalik. Sabi niya, "Mahinahon ka. Huminahon ka dahil pinatawag ka ng mahal na Panginoon." Ang ginawa ni Bartimeo, tinapon yung kanya mga damit. Tinapon niya, mga kapatid, biglang tumayo at nagmamadaling lumapit sa mahal na Panginoon kahit nangangapa sa daan. Dahil siya ay bulag. At dito, mga kapatid, itong uri na pinakita niyang aksyon, mga kapatid ko, galaw ng pagsusumikap, sigaw ng habag mula sa Diyos, nung siya ay tugunin ng mahal na Panginoon, biglang tinapon ang kanyang gamit. At nagmadaling tumayo. Ibig sabihin, yung kanyang damit, bilang isang bulag, isa yun sa pinakamahalaga sa kanya. Kahit siya'y bulag. Kahit di niya nakikita yung itsura niya, kalagayan niya, paano siya nanamit, marumi ba o malinis ba, mahalaga pa rin yun sa kanya kaysa maghubad siya. Kaya nung itinapon niya, mga kapatid, ito po'y tinatawag na this action is showing a determination to be healed even others tried to shush him. Kahit ang mga apostoles ay pinilit siyang patahimikin, ayaw niyang magpapigil. Kasi nga, si Jesus, meron siyang hinahabol sa mahal na Panginoon. Meron siyang napansin, narinig sa mahal na Panginoon na kailangan niyang maangkin. At ito yung kanyang pagkabulag. Naghabol siya. Nangangailangan siya.
Kung papansinin niya ang mga taong ito na ayaw makinig sa kanya, wala naman itong maitutulong sa kanya. Kung hindi si inutusan ng Panginoon na tawagin ninyo si Bartimeo at papuntahin ninyo sa akin, walang pumapansin sa taong pulubi. Amen? Kahit dyan sa taon, marami tayong nakikita dyan. Dinadaan-daanan lang, mga taong grasa. Walang matutuluyan, mga kapatid. Kaya dito, mga minamahal, nagkaroon siya ng galaw na nagpapakita ng determinasyon na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Kaya nagmadali siya. Sabi dito ng Panginoon, when Jesus heard him, he stopped and commanded him to be called. Punta ka dito, tawagin niyo siya. Dito mga kapatid ko, isa po itong pananampalataya na alam niya na ang mahal na Panginoong Jesucristo ay Misaya. Kasi yun ang balita doon sa Nazaret. Yun ang balita doon, mga kapatid ko. Kaya nung marinig ni Bartimeus, nagkataon na dumaan sa kanyang harapan dahil siya'y nabubuhay sa gilid ng daan at si Bartimeus ay hindi pwedeng pag-alagala. Namimiligro ang kanyang buhay maging sa pagtawid sa daan, maaari siyang mabundol. Mga kapatid. So andun lang siya, nakaupo lang siya. Naghihintay lang ng saklolo. Naghihintay lang ng hulog-hulog na barya kung magkano yung kanyang matanggap dahil siya ay isang pulubi, mga kapatid. Pero maging ang kanyang pagsisigaw na humihingi ng saklolo sa Diyos na makapangyarihan ay pinigilan pa ng mga tao. Tingnan ninyo ang tao, mga kapatid ko. Dahil sa kanilang pagsunod sa mahal na Panginoon. Ngayon, napagtanto nila nung tumigil ang malapay na hindi pala ganun dapat ang puso ng isang tao. Na forget na die hard ka sa iyong Panginoon, kalimutan mo na ang lahat sa paligid mo. Hindi po ganun. Porket na mainitin ka sa iyong paglilingkod, ginagamit ka sa banal na gawain, wala ka nang pakialam sa iyong kapatid sa pananampalataya maging sa ibang tao. Hindi ganun ang pakikipagkapwa-tao, mga minamahal. Amen? At dito, mga minamahal, sabi dito, maaaring si Bartimeus ay mayroon na siyang personal contact. Kumbaga, in touch na siya sa mahal na Panginoon before. Maybe because of his prayer, deep inside, siya'y nananalangin. Sa kalalim-laliman ng kanyang puso, kabituuran ng kanyang puso, maaring alam ng Diyos na siya'y laging dumudulog sa pananalangin sa mahal na Panginoon. Kasi nangangailangan siya ng paningin. Bulag siya. Ang isang pulubi, ang isang bulag, siyempre dumadalangin ka. Sana man lang mayroong magbigay. Sana man lang mayroong tumulong sa akin. Sana man lamang may makapansin sa akin. Wala siyang ibang resources. Kung pansinin mo ang kanyang itsura, talagang mapapahamak siya dahil bulag. Wala kang makukuha sa kanya. Wala siyang puhunan upang tumakbo. Kung gagamitin niya ang kanyang lakas, hindi pwede. Maaari siyang madapa. Kung gagamitin niya ang kanyang kamay, kakapa-kapa siya sa daan, mga kapatid ko. Kung gagamitin niya ang kanyang mata, bulag siya. So wala siyang pakinabang. Pero mga kapatid, alam niyo ba na itong pagtapon niya sa kanyang damit, that is the indication of how much he trusts Jesus to heal him. Excited siya makita. Excited niyang makaharap ang malapay noon kahit hindi niya nakikita. Dahil meron nga siyang kailangan. Yung kanyang pagkabulag. Gusto niyang gumaling. At una, maraming tao sa daan. Hindi siya pwedeng makipagsiksikan sa karamihan upang siya ang una na makarating sa harapan ng Panginoon. Hindi siya pwedeng makalapit na siya agad ang mapansin ng Panginoon. Pero sa dinabi-nabi ng tao, sa kasisigaw niya, habang pinipigilan siya ng mga apostoles, siya ang napansin ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, yung tinatawag na prayer, every time is a prayer time. Yun pala ang kailangan na bawat oras, lagi kang dumadalangin sa Panginoon. Siyempre, isang tiyak na bagay na dinig ka ng Panginoon. Kahit maraming malapit sa paanan ng Panginoon,
sa harapan, sa likuran ng malapay noon. Hindi naman sila dumadalangin, sunod sila ng sunod. Gusto lang nila makita ng himala. Ito naman mga kapatid ko, kahit nasa malayo ay sumisigaw ng tulong, pananalangin sa malapay noon. Kaya biglang tumigil ang malapay noon. Akala ng mga tao, sila yung pinansin ng malapay noon. Iba pala. Yung pinigilan nila, yun pala ang pinapatawag ng malapay noon. Kaya sabi doon mga kapatid ko, pagdating niya sa harapan ng malapay, anong gusto mong, ibig mong gawin ko sa'yo? Sabi niya, Panginoon. Sabi niya, Rabboni, gusto kong ako'y makakita. Kaya hindi siya binigo ng mahal na Panginoon. Binigyan siya ng paningin ng Diyos. Biglang dumilat ang kanyang mga mata, mga kapatid ko. At sabi diyan mga kapatid ko, bakit ito napadilat ng mahal na Panginoon? That is because he acknowledged Jesus as God. Kinikilala niya ang mahal na Panginoon bilang Diyos. Sa anong paraan? Bakit nahipo ang mahal na Panginoon? Kung mapansin natin sa English kanya, from the word Rabboni. Yung word na Rabboni, that is the word, my Lord, my God. Gusto kong ako'y gumaling. Tinawag niyang Panginoon, hindi pa niya alam na siya ay pagagalingin. Ibig sabihin, nandoon yung confident, yung complete trust, pagtitiwala, na siya ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon kapag siya ay makalapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi siya nabigo nung siya ay nakalapit, pinadilat nga ng mahal na Panginoon ang kanyang mga mata, mga kapatid ko. From the word Rabboni. Sabi diyan mga kapatid ko sa English, and Jesus answered and said unto him, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Sa English yan. Pero sa Tagalog, Rabboni. Panginoon, gusto kong matanggap ang aking paningin. Kaya nung siya makapagsalita ng ganyang pananalita, biglang nadilat ang kanyang mga mata. Ngayon, tungo tayo sa ating mapupulot na aral sa buhay ni Bartimeo, mga kapatid ko. Sabi diyan, there are 4 powerful lessons na makukuha natin dito, mga kapatid ko. Powerful, mga kapangyarihan, paggagawin natin. Paggagawin natin. Kasi nangyari kay Bartimeus. First lesson, do not let anybody to silence your voice. When you are chasing Jesus, kung lumalapit ka sa Diyos, huwag mong hayaan sino man na patatahimikin yung boses mo. Si Bartimeus walang ibang sandata, walang ibang resources. Bulag, di nakakakita, di makakalakad ng maayos, pero meron siyang isang pampalakas ng loob sa mahal na Panginoon at panghipo sa puso ng Diyos. Bagamat siya'y bulag, hindi siya hinadlangan ng kanyang pagkabulag. Ano yon? Ang kanyang boses. Ginamit niya yung boses niya. Tanging resources niya, tanging almas niya na magamit sa paglapit sa mahal na Panginoon. Yung boses niya, sumigaw siya ng sumigaw. Kahit pinipigilan siya, ayaw niyang tumigil. Basta, Panginoon, tulungan mo ako. Gusto kong makakita. Yun, napansin siya ng mahal na Panginoon. Yun sa atin naman, hindi po yung katabi mo ang tumawag sa iyo. Sa akin, bakit ka nakatayo dito? Bakit ako nakatayo dito? Hindi po yung mga ngaral din ang nagtawag sa akin. Ang mahal na Panginoon. Kaya kahit sinunghad lang sa iyong daan, halimbawa, man lamang hindi ka patayuin dito, huwag kang tumigil sa kadalangin sa Panginoon, pero huwag mo ring ambisyonin. Amen? Dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo, patatayuin ka ng mahal na Panginoon. Ganon din sa inyo. Walang makakahadlang sa ating patuloy na paglapit ng taos-puso may pagkumbaba sa paanan ng mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan yung katabi mo ang pipigil sa iyo. Huwag mong hayaan. Sabihin niya, Brad, huwag ka na nga magsulo dyan. Maraming komento Minsan di natin maiwasan, mga kapatid ko. Sinisiraan ka. Mga ngaral nga yan. Sama naman ng ugali niyan.
Demonyo naman yan pag sa labas. Nako. Oh, mahirap yung ganun. Huwag mong pansinin. Bakit? Ang tingin ng Diyos sa iyo ay hindi ganun. Amen? Kaya pinatayo ng malapangin dito, kaya kanilagay ng Diyos na mga awit, mga ngaral, manunugtog, mga kapatid, ano pa yung kalagayan mo dyan bilang ginagamit o kapatiran ka man, sabihin na, yan si brother, pag nasa labas yan, nagiinom pa rin yan. Huwag mo nang pansinin yung kahinaan ng kapatid mo, ipanalangin mo. Amen? Dahil hindi ikaw ang tumawag sa kanya. Ang Diyos ang asikasuhin mo, yung sayo. Amen? Kasi mga kapatid, walang makakahadlang sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dito, do not let anybody to silence your voice. Personally, tayo po ang may connection sa Malapanginoon, individual. Kaya bawat isa, tumawag ka sa Malapanginoon. Huwag kang magpahadlang sa katabi mo. Kanino ang tao, huwag kang magpahadlang, mga kapatid. Katulad ni Bartimeus. Hindi niya, mga apostoles pa yan, hindi niya pinansin. Bahala kayo dyan. Wala naman kayo maitulong sa akin. Amen? Hindi nyo man mapadilat yung mata ko. Tuloy lang siya, mga kapatid ko. Tuloy siya. At pangalawa, you have your relationship with Jesus. Your relationship with Jesus is personal. Si Bartimeus, nung hindi pa niya nakilala ang Malapanginoon, mayroon na siyang connection, personal contact sa Malapanginoon. At ang nakakaalam nun, si Bartimeus lang at ang mahal na Panginoon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtawag ni Bartimeus, bakit dumaan doon ang mahal na Panginoon? Sa kanyang tapat. Napakalayong lugar nun. Mas marami pa doon sa Jericho na makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya pagdating doon, hindi siya binigo ng mahal na Panginoon. Dahil walang tigil yung pagsisigaw ng saklolo ni Bartimeus. Bartimeo, mga kapatid ko. Kaya wag nating hayaan. Sabi pa nga, He wants us to have an intimate relationship with Him. Yan ang gusto ng Malapanginoon. Gusto ng Malapanginoon, magkaroon ka ng personally relationship sa Kanya. Hindi yung sabihin mo, wag mo na tayong kumanta. Brad, bakit? Hindi kumanta yung kaibigan natin eh. Yung loyalty mo, wala sa kasama mo. Nasa mahal na Panginoon, yung pagpapagamit mo, yung pagtawag sa'yo, hindi sa kapwa mo, mga kapatid ko. Kung manatili kang magpagamit, wala na yung mga kasama mo, pinapanalangin mo, makikita ka nila bilang ilaw, babalik din yun, mga kapatid, dahil nananalangin tayong lahat para sa kanila. Na tayo manatiling nakatayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout praise the Lord. And number 3, the obstacle will be put in your way. Be ready to cast them aside. Kung halimbawa maraming hadlang, balakid, na ilalagay ang dyablo sa harapan mo, kailangan marunong kang isang tabi ito. Alam mo kung paano isang tabi ito, kung sisiraan ka, mga kapatid ko, ano-ano lang ipaparatang sa'yo, huwag kang mag-response ng masama. Amen? Hayaan mo lang, mga kapatid ko. Kasi kung mag-response ka ng masama, doon ka makikilala na kulang ka pa sa kaalamang espiritual. Amen? Kung meron man tayong pagkakamali isang beses, dalawang beses, kung wala kang pride, pag unang tirada sa'yo, nag-react ka, pangalawa, hindi ka na, naunawaan mo ang salita ng Diyos. Pero kung patuloy kang mag-react, mangmang ka pa rin sa salita ng Diyos. At may pride ka pa rin. Kasi ganun yun, dapat maging manhid tayo. Ako naranasan ko yan eh. Nung una, grabing react ko, mga kapatid. Siyempre, ulang pa tayo sa kalaman. Nung ma-realize ko, siyempre dahil na rin sa ating walang sawang pagluhod ng propeta ng Diyos at tayo rin naman nakiisa sa pananalangin, imumulat ka ng malapay noon. Sa susunod, huwag ka nang mag-react. Hayaan mo na lang yan. Ganyan talaga. Hayaan mo na lang, Brad. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon, mga kapatid ko. Mas maganda yung ganon. Sabi nga, obstacle will be put in your way, be ready to cast them aside. Kailangan, marunong kang itabi mo itong lahat. Huwag mong pansinin.
Si Bartimeus, sigaw ng sigaw, salita rin yung mga apostol, huwag kang nga maingay dyan. Huwag kang maingay dyan, nakakaisturbo ka sa Panginoon. Pero hindi niya pinansin yung mga apostoles. Sigaw lang ng sigaw. Bakit? Ang Diyos lang ang makakasagot sa kanya. Ang Diyos lang din ang makapagbigay sa iyo ng pagpapala. Amen? Ang mahirap na tao, ang nakabuntot ay aso. Sinabi ko na yan dito mga kapatid. Pag mayamang tao, ang nakabuntot ay tao. Kahit dito makikita, mapapansin natin eh. Amen? Sabi nga, kung maghanda ka ng isang kainan, imbitahan mo yung wala. Dahil ang Diyos ang gaganti sa iyo. Pag iimbitahan mo yung makakaganti sa iyo, bayad ka na. Amen? Yun yung tunay na pag-ibig. Yun ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya, ang nakakapansin sa tunay na biyaya ng Diyos, yung totoong may Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo ang patotoo ng ating mahal na kapatid kanina. Naglalakad, magbayad ng ilaw, walang yung pera nila, tamang-tama lang pambayad ng ilaw. Sapat lang at saka pauwi, pamasahe. O siyempre, sabi ng apo, pasok muna tayo sa Southway o Gateway ba yun? Southway. O, sabi niya, wag na, wala tayong pera. O. Siyempre, ang Diyos, anak niya, may biyaya na kahanda sa iyo. Bata yun eh. Sabi na po, hayaan mo yung bata lumapit sa akin. Andun lahat ng biyaya sa loob ng department store. Pero wala silang pera. Ngayon, sa dinabi-dami ng tao yun, walang nakapansin sa kanya na wala siyang pera. Amen? Mayroon lumapit sa kanya, Sister, ito pera. Mag-grocery ka. Walang nakapansin sa kanya. Sila lang dalawa nag-usap. Kasama ang mahal na Panginoon. Amen? Kasama ang mahal na Panginoon dahil anak ka ng Diyos. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. At naglilingkod ka sa Kanya. Hindi Kanya ipapahiya sa kahilingan ng inyong apo. Dami-daming tao yun, walang nakakita sa biyaya ng Diyos. Sinong nakakita sa biyaya ng Diyos? Yung anak din ng Diyos. Ganon din si Bartimeo. Sa dinami-daming tao na sumunod sa mahal na Panginoon, walang nakakapansin sa Kanya. Pero ang biyaya na dala ng Diyos, pansin na pansin ng taong bulag na si Bartimeus. At nakikita din niya ang biyaya na galing sa Diyos, mapapasa kanya. At ang biyaya ng Diyos, alam din niya kung kanino niya ibibigay. Pinatawag si Bartimeus, halika. Anong gusto mo? Gusto ko dumilat ang mga mata ko. Hindi siya binigo ng mahal na Panginoon. Nakakita siya mga kapatid ko. Ganon din sa ating mahal na kapatid. Although hindi man niya hiniling sa mahal na Panginoon, Panginoon, meron kaming bibili ngayon, wala kaming pera. Yung anak lang niya, muting bata, humiling. Sinagot niya, Nak, wala tayong pera. O, pero mayroon kang ama sa langit na nakikinig sa iyo. Habang naglalakad ka, paisa-isa man tayo naglalakad sa mundo, bawat isa sa atin kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Nakatanggap sila ng biyaya. O, masaya ka mga kapatid ko. Kasi nakuha mo yung biyaya ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat, don't pay attention to the crowd. Kung maraming tao, mahihiya kang lumapit, nahihiya kang umiyak sa mahal na Panginoon, huwag mong gawin yan. Dahil pag hinipo ka ng mahal na Panginoon, na kanyang banal na presensya, huwag mong pigilan. Ibig sabihin, mapalad ka. Sa dinami-dami ng crowd, ikaw ang unang nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ganun kasimple. Makapangyarihan yan pag gagawin mo yan. Katulad ni Bartimeus. Sa dami-dami ng tao nakapalibot sa ating mahal na Panginoon. Sigaw siya ng sigaw. Hindi siya makalapit. Hindi niya magamit ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Nagagamit lamang niya ang kanyang boses. Kahit pinipigilan siya ng karamihan, sabi dito,
Don't pay attention to the crowd. Hayaan mo yung karamihan. Patuloy kang lumuhod. Makipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Kung ang iba ang hindi dadalo, patuloy kang dumalo. Ipanalangin mo yung hindi dumalo. Yun lang ang itinuturo. Makapangyarihan yan, mga kapatid. Kung nanghihina ka, mabigat na minsan, sobrang bigat, dumalangin ka lang sa mahal na Panginoon. Lahat naman tayo, mga kapatid ko, may mga problema. Pero sabi ng Panginoon, magaan na yung inyong pamatok dahil pinasan ko na. Ibig sabihin, kung hindi ka titigil sa kakadalo, sa pagtatapat sa iyong paglilingkod, lahat ng yan, kahit luluha ka sa kagalakan, mga kapatid ko. Tutumbasan ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na presensya, kanyang banal na espiritu, mga kapatid ko. Lagi kang umiyak sa kagalakan, gagaan ang loob mo, mga minamahal. Gagaan ang loob mo. Dahil sabi niya, magaan na ang aking pamatok, hali kayo. Pasanin niyo. Mabigat ang pamatok ng daigdig. Kaya, nung tayo'y lumapit sa mahal na Panginoon, andito tayo, mga kapatid ko. Kung may karamdaman tayo, kung hindi ka dadalo, babalik. Kung dadalo ka, wala kang mararamdaman. Yun ang pamatok ng Diyos, mga minamahal. Kaya, walang kalugihan kapag sulong ka ng sulong, pasulong ka ng pasulong. Pero kung magmamatigas ka, kahit sa simpleng katuruan, mag-react ka, mga kapatid ko, at lalayo ka sa mahal na Panginoon, ang iba, kapag makapagtapos na, magmataas na sa Diyos, may pera ako, hindi ko naman kailangan dyan. Sabi nila, magbigay ako, pagpalain ako, pinagpala naman ako, kahit di ako nagbigay. Mga kapatid, lugi ka pa rin pagdating sa huling araw. Walang mananalo sa kabutihan ng Diyos. Tandaan natin yan. Lagi tayong talo. Walang mananalo sa kabutihan ng Diyos. Ang mananalo, yung nagpapatuloy. Kaya nga, don't pay attention to the crowd. Kung nakikita ng iba, isang mahirap ka lang, patuloy kang lumuhod dyan. Kung hindi ka pansin ng katabi mo, pansin ka, nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pansin ka ng Diyos. Tingnan mo si Bartimeo. Hindi pansin ng tao, pero pansin siya ng mahal na Panginoon. Ganun lang kasimple. Nung makita, nung dumilat ang kanyang mga mata, mga kapatid ko, describe natin kung ano yung kanyang nakikita. Sabi dito, he see the beauty of the world. Nakita niya yung kagandahan ng mundo. Kasi dumilat yung mata niya eh. Kaya nga the picture of a lost sinner, kasi isa siyang bulag, makasalanan pa siya. Kaya talagang nawawala. Nung dumilat ang kanyang mata, nakita niya ang kagandahan ng mundo. Ang design ng mundo, ganito pala. Yung aking iniisip noon na nais makita. Ganito pala kaganda. At pangalawa, nakita niya dyan, mga kapatid ko, ang direksyon ng kanyang hakbang. Bawat hakbang niya, alam na niya kung saan siya pupunta. Amen. Nakikita niya ang daan, di na siya natitisod. Kahit sa likuran siguro, pansin niya kung saan siya nanggaling. Alam na niya ang kanyang patutunguhan. At ang kanyang lokasyon. Dito pala ako sa Jericho, sa gilid ng daan. Dito pala ako namamalimos. Ayun yung damit ko na tinapon ko. Marumi pala. Wala nang laba. Pagtingin niya sa damit niya, marumi din pala yung damit ko. Kaya pala ako marumi dahil pulubi pala ako. Pulubi siya, mga kapatid. At awareness siya sa danger, sa panganib. Bakit? Nakikita na niya lahat ng tao, mga minamahal. Kahit maninila, kahit aso, kakagat sa nakikita na niya. Dilat na yung kanyang mga mata, mga minamahal. At yung kalinisan, cleanliness, alam na niya paano siya maglinis ng kanyang sarili. Dahil dilat na ang kanyang mga mata. At ano pa? Alam na rin niya kung sino ang kanyang iniibig. Yung kanyang mga mahal sa buhay. Mama ko pala to. Ito palang mama ko. Siyempre, yayakapin niya. Yayakapin niya sa kagalakan dahil dilat yung kanyang mga mata, mga minamahal.
Ganon tayo, di ba? Nung tumanggap tayo ng bautismo, bagamat di ka bulag physically, spiritually blind ka, nakita mo ang kagandahan ng pangako ng Diyos. Nakikilala mo ang totoong Diyos. Alam mo na ang hakbang mo papunta sa kaligtasan. Hindi ka na basta-basta hahakbang papunta sa kasalanan. Dahil kilala mo na ang Diyos. Alam mo na ang tamang lokasyon mo. Andito pa lang ako dapat sa lokasyon sa mahal na Panginoon. Lalakad lang ako kung ayon sa kautusan ng Diyos. Yun, ganun ang buhay natin. Hindi tayo basta-basta lumalakad, nagsha-shopping, panalos-dalos sa lansangan na walang importanteng lakad. Unang-una na ang pagpapahayag sa salita ng Diyos, bawat hakbang natin ay hakbang ng Diyos. Hindi iyo. Kaya nga, lagi tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Dahil bawat lakad natin, pinapangunahan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ngayon, describe naman natin kung ano yung kanyang naramdaman. Describe what he feel. Ano yung naramdaman ni Bartimeo? Sabi diyan, siyempre joyful, kagalakan. Siguro tumalon siya sa kagalakan. Dahil sa isang kisap mata, nadilat yung kanyang mga mata. Mga kapatid ko. At he is now liberated. Totally laya na siya. Hindi na ako bulag. Kilala ko na yung mahal ko sa buhay. Kilala ko na yung mga tao na nakapaligid sa akin. Kilala ko na yung mga tao na kasama ng malapay na nagbabawal sa akin na sumigaw. Masaya siya. Pero wala siyang galit. Wala siyang galit sa kanyang puso. At higit sa lahat, excited to meet his Savior. Nung makita niya ang mahal na Panginoon, ayaw niyang humiwalay sa mahal na Panginoon. Sabi pa nga dito, mga kapatid ko, Bartimaeus begins his story alongside the road. Nag-umpisa yung kwento ng kanyang buhay doon sa gilid, sa isang peligrosong daan, kung saan siya na mamalimos, mga kapatid. And he ends his story as a follower of Jesus. Nagtapos ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya. Bawat hakbang ni Bartimaeus ay hakbang ng Diyos. Maaring bawat salita ni Bartimaeus ay salita ng Diyos. Ganon tayo. Matapos natin makita ang kagandahan ng mundo, makilala ang ating mga mahal sa buhay, kung sino yung tunay na nagmamahal sa atin, bagamat hindi tayo mahalaga sa Kanya minsan, nagtatangi yung ating mahal sa buhay, nananatili tayong mapagmahal sa kanila dahil namulat ka sa katotohanan, namulat ka sa pagkabulag, lahat ng tao ay mahal mo na. Katulad ni Bartimeo, wala siyang galit sa mga sumusunod, mga kapatid ko, sa ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sabi diyan, andoon yung excited niya na makasama ang mahal na Panginoon. Kaya nagsimula ang kanyang kwento sa isang gilid ng daan, sa peligrosong daan, nagtapos siya bilang isang mananampalataya ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid ko, pulubi tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, mayaman ka man, kung wala kang Diyos sa iyong buhay, ikaw ang hubot-hubad sa harapan ng mahal na Panginoon. Pulubi tayong lahat, naghihirap tayong lahat. Pero nung makilala natin ang mahal na Panginoon, andito tayo, galak na galak, malaya tayo, masaya tayong sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa dinabi-dami ng tao sa mundo, tayo lang ang nag-overnight. Nagtitiis, sumusunod sa hakbang ng Diyos. Dahil hindi ka nabulag, hindi na tayo lumalakad sa mundo. Mga kapatid ko, ang ating hakbang ay hakbang ng Diyos. Yung ating mga krusada, yung ating mga Bible study, mga minamahal, yung ating pagpupuri, habang lumalakad ka, umaawit ka sa mahal na Panginoon, yun yung tunay na bukas, na pinagaling yung paningin, physically, spiritually, ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya, last verse natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Maganda ating mga awit manunugtog, minamahal. Amen. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 5, talatay po ay 7, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Yun yung nangyari kay Bartimeo. Bartimeo, mga minamahal. Siya ay naging bagong nilalang, mga kapatid. Bakit siya naging bagong nilalang? Dahil nung bumukas yung kanyang paningin, wala siyang ibang sinundan, kundi ang mahal na Panginoon. Di ba ganun yung nangyari sa atin? Ayaw na natin makijaming sa mga makasanlibutang gawa. Ang gusto natin, dalo tayo ng dalo, mga kapatid ko. At hindi ka na pwedeng pigilan ng iyong asawa, ng iyong mahal sa buhay. Ang iba dyan, pinagbabaril pa nga. Ayaw bigyan ng mana kung magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya, huwag mo nga hayaan ng iba na pigilan ka sa iyong paglapit sa mahal na Panginoon. Dahil, ang lahat ng ating pangailangan na hindi kayang ibigay ng tao, andito lahat sa mahal na Panginoon. Wala sa tao. Una na dyan ang buhay na wala hanggan. Dito pa lang, pinatikim na ng mahal na Panginoon sa atin yung kanyang kabutihan. Kaya kung nag-iisip tayong lumayo, wag, lugi tayo, mga kapatid. Yung buhay natin, di natin hawak, mga kapatid. Kung malagutan ka na wala ka sa mahal na Panginoon, ako, malaking katanungan yan. Kaligtasan natin. Kaya, kung hindi ka pansin ng tao, dahil mahirap ka, wala kang pinag-aralan, wala kang alam sa buhay, pansin na pansin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid ko. Yung awitin natin yung pasalamat. Mga kapatid, kindly po, yung akala mo hindi mo kapansin ng ating mahal na Panginoon. Pero nung ating makilala ang mahal na Panginoon, minamahal, saka natin ma-realize na mahalaga pala tayo sa paningin ng Diyos. Minsan, yung mga daing natin, dalangin natin, hindi maririnig. Huwag mong pag-isipan ng masama ang mahal na Panginoon. Dahil ang pagkukulang ay nasa atin. Amen? Awitin na. Dati, ako ay parang nag-isa, kahit ngayon pa wala kasama, kay layo mga damdamin nila, kay tagal hanggang kailan ba sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal, manahan
Jesus, salamat nakilala kita. Umawit din mga salamatan natin ang Diyos. Ako ay Na ngayon ay mahalaga para sa atin. Hindi naman ang dati walang pumapansin sa atin mga kapatid. dahil mayroon mang pagkakasama. Kailayo naman damdamin nila, kahit tagal hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal mo sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus, ngayon ay pangalaman ko na sa iyo ako may halaga. O Jesus, salamat nakilala kita. O Jesus, ikaw ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. At wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O Jesus, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Jesus, salamat nakilala kita. Ikaw ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Jesus, nakilala kita. Jesus, salamat nakilala kita. Jesus, salamat nakilala kita. Mahal, napakagandang
buhay ni Bartimeo. Karamihan sa atin, mga kapatid, pinabayaan ng kanyang mga magulang. Ang iba hindi nakapagtapos. Ang iba walang narating sa buhay. Pero, pinulo tayo ng mahal na Panginoon. Dinala tayo sa totoong paglilingkod upang ayusin ang ating mga buhay. Kaya kung hindi ka pansin ng mundo, wala kang buwanang natatanggap na sahod o anumang sapat na salapi para sa iyo, ang katuparan ng lahat niyan, bagat kabiguan dito sa lupa, ay nasa ating mahal na Panginoon. Kaya, sana, yung kahirapan, kawalan, ay hindi nawahad lang upang tayo hindi magpatuloy sa ating paglilingkod. Dahil mas lalo tayong mabibigo. Dahil ang tagumpay, nasa makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Andito po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya kung pababayaan man tayo ng mga tao, ng ating mga mahal sa buhay, pero nandito ka ngayon, ibig sabihin, pinulot ka ng Diyos. Inalagaan ka ng mahal na Panginoon. Kaya walang dahilan na hindi tayo magpasalamat. Amen. Pagdating sa pag-aawitan, huwag tayong parang walang gana magpuri sa Diyos. Kapatid, parang hindi mo na-appreciate yung kabutihan, kagandahang loob ng Panginoon sa iyong buhay. Ngayon kung gagawin natin yan, paano ka lalapit sa pananalangin? Paano ka hihingi sa Panginoon? Ni maging sa isang awitin lamang, pangwakas na awitin, hindi mo pa maibuka yung bibig mo para humingi, para ipaabot ang kagalakan, katulad na ramdaman ni Bartimeo na galak siya na harapin ang mahal na Panginoon, nagsisigaw. Ngayon kung tayo mananalangin, paano mo yan gawin? Ang isang pananalangin na pangailangan na mayroon kang kailangan sa Diyos, mayroon kang inahabol sa Diyos. Tanungin mong sarili mo, karapat-dapat ba? Karapat-dapat ba akong humingi sa iyo, Panginoon? Sa aking mga aksyon, na walang determinasyon, na palatandaan, indikasyon na ikaw ay agresibo sa gustong iparating ng Diyos sa iyo. Kaya sa oras na ito, minamahal, tayo manalangin sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos yung ating pangailangan. Kaya sa susunod, mga kapatid, huwag nating ugaliin, mga kapatid ko, na parang malumanay, walang kabuhay-buhay ang ating pagpupuri sa Diyos. Praise Lord. Opo dakilang Ama, Diyos, na mga panin sa lahat, malapit ng Isus, magandang umaga po sa iyo, malapay noon. Sa dalangin ng minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Luis Almeida. O Diyos, narito kami humingi ng kapatawaran at pagkukulang. Pagkakamali, pagkakasala, o Diyos, patawarin mo kaming lahat. Hindi kami karapat-dapat sa lahat ng oras, mahal na Panginoon. Dahil sa mga pagkukulang, maging, mahal na Panginoon, sa aming kahilingan, hindi karapat-dapat sa iyo. Ngunit batid mo ang bawat isa ay nangangailangan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming madudulugan. Ikaw lamang ang aming mahilingan ng tulong, mahal na Panginoon. Supplyan mo ang pangailangan ng bawat isa sa mga nanghina, palakasin mo, mahal na Panginoon. Sa mga karamdaman, pagalingin mo, o Diyos, hallelujah. Ang bawat isa, mahal na Panginoon, wala kaming mga mahinga ng tulong, kundi ikaw lamang sa dalangin ng Pastor Luis Almeida. Tugunin mo ang ba't pangailangan ng bawat sila na sa walang-wala. Huwag mo silang pabayaan na maging dahilan upang sila hindi magpatuloy sa paglingkod sa iyo. Panghawakan mo kami lahat tayong isang pabalikan. Sinlaban sa miningatan mo, tawagin mo rin maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Itong aming samot dalangin sa iyong banal at mga parehong pangalan na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, patong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwa sa mga karamdaman, sa ating live webcast viewers, sa ating jet receivers, ang ating kaliwang kamay sa ating karamdaman. Sipin po natin ang ating mahal na pastor na naglihan sa atin. Dakilang Ama, Diyos na mapin sa lahat. Mang banal sa mga paring pangalan, ng Jesus ang dalangin, ay minamahal. Nagalang Evangelista Pastor Luis Almeida sa pangalan ni Jesus. Aming sinasawal at karamdaman. Leukemia, cancer, diabetes, bukalas, kubin ng high blood. Yung pagkaparalis kas out, bihin. Bihin in Jesus' name. Ang panghina, panlamig, panglupay-pay. Mga vision, drug addiction, kas out, kas out. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In glory. Opposing spirit, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Tayo lahat tumalon mahal, pasalamat tayo.
3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po lamang. Tayo dadako sa ating special love offering mga kapatid, ting bigay ang pagkataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Ronel Bacabak. Praise the Lord, mahal, tayo manalangin mo yun na mahal. Opo, mapagpala namin ang mga banal siya pa rin. Malapag noon, nakila makapansalat tayo malapag noon. Ito po, malapag ng mga anak, malapag noon lumulod siya, harapan ng sumamo. Nagpakumba, malapag noon, tas puso kami nagpapasalamat. Malapag noon, sa pagito pa rin ng buhay, malapag noon, hallelujah, praise God, patuloy pagpalain. Lahat ng mga anak, Panginoon, mag-isa ka lang trabaho sa kanilang negosyo, sa kanilang pagkitaan sa araw, mga pisikal, mga spiritual, ibos mo, pagpala. Mag-isa pangilangan pa rin, Lord, mga iglesia, ibos mo, pagpala, mga Panginoon, hallelujah, praise sa una pa rin dalagan sa mga ginagalang, mga pastor. Ito pa rin sa mga dalagan sa mga kapangyarihan, pangalan ni Jesus. Amen, praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid, Brother Ronel Bacabak. Tuloy tayo sa ating announcement, mahal, ng ating schedule of services, mga kapatid. Tuloy pa rin, mahal, dito po sa Tala, Lumbangan, sa Zamboanga City, minamahal. At tuloy ang ating pagkakatipon sa araw ng Miyerkules, alas 3 hanggang alas 7. Araw ng Biyernes, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw, mga kapatid. At sa araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Ang ating Jesus Miracle Hour, alas 7 hanggang alas 8, isang oras ang ating programa dyan. Patuloy nating subaybayan, mga kapatid ko, Lunes hanggang Linggo. At ang ating practice bukas, mga kapatid ko. Bukas o mamaya? Mamaya yata. Oo. Wala kasing petsa. Bukas nakalagay. Mamaya siguro. Linggo kasi bukas eh. Kasi umaga na tayo. Mamaya. Choral and mimers with instrumentalist po. 1 p.m. start tayo, mga kapatid, hanggang alas 3. Yun ba yan? Dito, mga kapatid, alauna tayo magumpisa mamaya. Beloved Choral Group and Beloved Mimers with instrumentalist. Instrumentalist natin, mga minamahal. Kailangan alauna, dito na tayo, mga minamahal, para hindi masayang yung oras natin at ang ating sundo, mga kapatid ko, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Friday lang po. Friday lang, mga minamahal, dyan sa may Tala. O alas 9 hanggang alas 10 lang po. So kung hindi tayo makakarating hanggang alas 10, wala nang susundo sa atin. So alas 10, wala na pong habal-habal dyan. So medyo delikado maglakad. Malayo-layo yan, madilim. At saka sa alas 10, wala nang jeep. Alas 9. Hanggang 8 lang. Minsan yung jeep hanggang 8 lang, mga kapatid. Kaya kailangan, ako, alas 7:30 ang alis ko sa amin eh. Kasi wala nang jeep din. Ang mahirap na sasakyan dito papunta. Galing Bualan. Mahirap ang sasakyan papunta dito sa amin, talon-talon, kahit gabi meron. Mga mampang talon-talon, nagbibiyahe sila. Dito lang talaga wala. Kaya, pag sumikapan natin, mga kapatid ko, na alas 8 pa lang, andun na tayo. Kasi yung Sambo din, alas 8 din yung last trip nila. Minsan, wala na ang pasahero. Kaya, kung darating tayo dyan ng alas 10, minsan nga, ako dyan, alas 9, wala na eh. Minsan lang. Habal-habal na ako. Alas 9, may motor pa dyan, mga kapatid. Kaya, kailangan din natin ipaalam sa inyo dahil malayo yung ating daan, madilim. So, huwag tayong pag-alagala na maghahabol tayo sa oras lagi. Ang mahalaga kasi ang technique kasi sa isang manampalataya, kailangan hindi ka malate.
Kasi kung late ka, hinahabol mo yung oras. So, wala na yun. Okay lang kung linggo, Miyerkules, pag ganito overnight, tas 10 ka na dyan, mga kapatid ko. So, mahirap na. Ngayon naman, kailangan, alas 9, makita na, mahabol natin yung sasakyan dyan, mga kapatid. So, yun lang po, mga naman. Lagi po nating, siyempre, isa lang yung sasakyan natin. Linggo, mga kapatid ko, pupunta pang Ayala, sundo pa sa Sanggali. Nahirapan yung driver natin. So, sana maunawaan natin mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero sa may mga service, sasakyan, pwede pa rin makarating ng alas 10. Pero para sa akin, ang isang Kristiyano, hindi ka dapat dumating ng alas 10. Darating ka quarter before 10 or 30 minutes before 10, nakaluhod ka na dyan. Amen? Yun yung standard para makapagpupuri tayo ng maayos at makapag-agonize tayo sa malapay noon. Tayong lahat tumayo mga kapatid, tayo dadako sa ating closing prayer. Ating ibigay ang pagkataon sa ating beloved brother Mark Mahinay. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. O padakilang pala yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa, mga Panginoon. Hallelujah. Sunod panalangin ang ginagana ng mga pastor. Sa Dameda, mga Panginoon. Maraming salamat sa oras na mga Panginoon sa tapos namin overnight service, mga Panginoon. Hallelujah. Mga Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na presensya ng mga Panginoon na pagkain ng kaluluwa, mga Panginoon. Hallelujah. Simula sa MC, pag-awitan, joyful song, solemn song, paglalahad ng iba't ibang klaseng patuto, mga Panginoon. Pag-awitan ng Hallelujah, iba't ibang klaseng level ng choir, mga Panginoon. Hallelujah. Sa pagbibigay ng kasaput bahagi at handog at higit sa lahat mga Pinoy yung banal na salita na pagkain namin kaluluwa na kami nabusog mga Pinoy. Maraming salamat po mga Pinoy. Hallelujah. Maraming salamat po Lord. Hallelujah. Sa mga Pinoy, hallelujah, sa pag-uwi namin, pag-ingatan niyo po kaming bawat isa na makarating, hallelujah, sa aming pamamahay na ligtas, mga Pinoy, hallelujah, mga Pinoy, hallelujah, mga Pinoy, hallelujah. Magbigay po ng maraming anghel, mga Pinoy, upang kami bantayin sa aming daraanan, hallelujah, mga Pinoy, hallelujah, na ligtas, mga Pinoy, at ibalik niyo po kami, mga Pinoy, muli, mga Pinoy, sa darating na linggo, upang kami sama-sama muli, mga Pinoy, magpuri sa iyong banal na pangalan, mga Pinoy, hallelujah. Sunod panalangin ang ginagalang mga pastor, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you po mga kapat. Meron tayong lihas may mahal. We love you so much po, but our love and Savior Jesus Christ loves us more.